God first morning. God first morning. Good morning po sa First inyo morning, lahat. Pastor. God first morning. Happy God first morning po sa ating lahat. Yan, purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito dahil binigyan niya po tayo ng panibagong araw upang pag-aralan ng kanyang mga salita. Bago po tayo dumako sa ating pong Bible reading, napapangunahan po tayo ng ating pong kapatid na si Brother Johnny Aris, ay tayo po muna sa mandali para po sa ating pong panalangin. Tayo po yung manalangin. Tayo po pumikit at manalangin. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po Panginoon dahil pinagkalooban niyo po kami ng panibagong umaga at panibagong lakas. Maraming salamat po Panginoon sa kapahingahan. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin samantalang kami po ay nagpahinga sa buong magdamag. O Diyos, aming patuloy na idinadalangin na kami inyo pong samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy na buksan ang aming mga puso upang mas lalong lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. Mas lalo po namin makita kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa inyo. At patuloy naming maisagawa ang inyong gawain dito po sa mundong ito. Maraming salamat po na pinakinggan ang aming dalangin at pagpapalain ang mga participants ngayong umagang ito sa aming God First Morning. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So ibigay po natin ang pagkakataon sa magbabasa po yung ating pong Bible reader, si Brother Johnny Aris, at ang kanya pong libro na babasahin na Ikalawang Samuel, Kapitulo 11. Ibigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Magandang umaga po mga kapatid at happy God first morning. Ang aking pong babasahin ngayon ay nasa Ikalawang Samuel chapter 11 at ang nakasaad ay ganito. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ay isang babae na naliligo at ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagsiyasat tungkol sa babae. Sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Betsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah na Heteo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya ay pumaroon sa kaniya at kanyang sinipingan siya sapagkat siya ay malinis sa kanyang karumihan. At siya ay bumalik sa kanyang bahay at ang babae ay naglihi at siya ay nagsugo at nagsaysay kay David at nagsabi, ako'y buntis. At nagsugo si David kay Joab na sinasabi, suguin mo sa akin si Uriah na Heteo. At sinugo ni Joab si Uriah kay David. At nang si Uriah ay dumating sa kaniya, tinanong ni David siya kung paano ang tayo ni Joab at kung ano ang kalagayan ng bayan at kung paano ang tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, babayin mo ang iyong bahay at iyong hugasan ang iyong mga paa. At umalis si Uriah sa bahay ng hari at isinunod sa kaniya ang isang pagkain na mula sa hari. At nang matulog, ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod na kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. At nang masaysay kay David na sabihin, hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay. Sinabi ni David kay Uriah, hindi ka pa ba nakapaglalakbay? Bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? At sinabi ni Uriah kay David, ang kaban ng Israel at ang Huda ay nasa mga tolda at ang aming lingkod, ang aming Panginoong si Joab at ang mga lingkod ng iyong Panginoon
ay nahantong sa luwal sa parang. Yayaon baga akong sa aking bahay upang kumain at upang uminom at upang sumiping sa aking asawa. Buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi ko gagawin ang bagay na ito. At sinabi ni David kay Uriah, tumigil ka rin ngayon dito at bukas ay aking payayaunin ka. Sa gayoy, tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na iyon at sa kinabukasan. At nang tawagin siya ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya at kanyang nilango siya. At sa kinahapunan, siya'y lumabas upang mahiga sa kanyang higaan nakasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon, ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. At nangyari sa kinamagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab na ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah at kanyang isinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan sa mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay. At nangyari nang bantayan ni Joab ang bayan, sa kanyang inilagay si Uriah sa dakong kanyang nalalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalaki. At ang mga lalaki sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Joab at nangabuwal ang iba sa bayan na sa mga lingkod ni David at si Uriah na Heteo ay namatay rin. Nang magkagayon nagsugo si Joab at sinaysay kay David ang lahat ng mga bagay tungkol sa pagbabaka at kanyang ibinilin sa sugo na sinasabi, pagka ikaw ay nakatapos ng magsaysay sa hari sa lahat ng mga bagay tungkol sa pagbabaka, mangyayari na kung ang galit ng hari ay mag-inig at kanyang sabihin sa iyo, bakit kayo lumapit na mabuti sa bayan upang bumaka? Hindi ba ninyo nalalaman na sila'y papana mula sa kuta? Sino ang sumakit kay Abimelech na anak ni Jeroboam? Hindi ba isang babae at naghagis ng isang bato sa ibabaw ng gilingan sa kanyang mula sa kuta, narupat siya'y namatay sa Tebes? Bakit kayo nagpakalapit sa kuta? Saka mo sasabihin, ang iyong lingkod na si Uriah na Heteo ay namatay rin. Sa gayo yumaon ng sugo at naparoon at sinaysay kay David ang lahat ng inuutos sa kanya ni Joab. Sinabi ng sugo kay David, ang lalaki ay nanganaig laban sa amin at nilabas nila kami sa parang at aming pinaurong sila hanggang sa pasukan ng pintuang bayan at pinana ng mga mamamana ang iyong mga lingkod mula sa kuta at ang mga iba sa iyong mga lingkod na hari ay nangamatay at ang iyong lingkod na si Uriah na Heteo ay namatay rin. Nang magkagayoy sinabi ni David sa sugo, ganito ang iyong sasabihin kay Joab, huwag mong masamain ang mga bagay na ito sapagkat nilalamon ng tabak maging ito gaya ng iba. Iyong palakasin pa ang iyong pagbabaka laban sa bayan at iwasak at iyong palakasin ang loob niya. At nang marinig ng asawa ni Uriah na si Uriah ay na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisan ang kanyang asawa. At nang ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay at siya'y naging kanyang asawa at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa umagang ito sa magandang mga talata na ating binasa. Amen. So ngayon po tayo ay dadako sa ating reflection. Dadako tayo sa reflection. Bigay po natin ang unang reflection kay Pastor Ben Santiago. Pastor Ben? Happy God first morning po mga kapatid. God first morning po. Okay, napakaganda po ng ating pong chapter po sa maga po na ito, no? Napakatahimik na talata, napakatahimik na chapter na pero nandoon yung kanyang kalaliman, no? Tingnan po natin, si David ay isa sa tinatawag po natin na taong malapit sa Diyos o yung kanyang puso
ay nakaayon sa puso ng Diyos, no? Pero gayon pa man dito makikita po natin na kahit nagaano ang tao ay malapit sa Diyos, nandun pala yung masusumpungan natin na maaari siyang bubagsak, no? At makikita rin po natin na dyan sa kwento ay talagang parang napakakampante po ni Haring David, no? Tingnan po natin ang kanyang kamalian o sanhi ng kanyang kamalian at paglayo doon sa natawag po natin na kagustuhan ng Diyos, no? Si David, kung atin titignan bilang isang hari, dapat po sa digmaan siya ay naroroon, no? At kanyang samahan ang kanyang mga sundalo. Pero makikita po natin dito na siya ay hindi sumama, nagpaiwan siya sa Jerusalem, no? At sa kanyang pag-iwan sa Jerusalem at dun sa Karian, dito na natawag po natin na pumasok ang tukso. No? At ang tukso na ito, at alam natin na walang iba kundi si Bathsheba na asawa ni Uriah o isa sa mga sundalo at tapat na kaibigan ni Haring David, no? Okay, natin dahil sabi nga natin pinilit ginusto ni Haring David na hindi niya samahan ang kanyang mga sundalo na siya ay nandoon sa digmaan, ay nakita niya ang isang bagay na maaaring ikanyang ikabagsak. Walang iba ito kundi ang tukso o ang pita ng laman. Gayunpaman, maaari po nandoon yung pagkakataon na maaari niyang maiwasan yung bagay po na iyan. Pero mas pinili niyang pagmasdan, no? At mas pinili niyang entertainin, no? Walang iniwan. Sabi nga po ay yung unang tingin daw o yung unang tingin ay hindi masama, pero yung pangalawang tingin, yun na yung masama. Bakit po? Nasabi yung ganung bagay. Kung ating po titignan, yung unang tingin, ang sabi nga ay hindi mo sinasadyang makita. Pero yung muli mo ibalik ang iyong paningin, nandoon yung tinatawag natin na meron ng pagnanasa, no? At sa pagnanasa po na ito, dahil sa hindi pagganap ng tungkulin, pumapasok ang kasalanan, at pagpasok ng kasalanan po niyan, doon na tayo nababaon sa bagay po na yan. Kaya nga po sabi, ang isang tao nandoon ang katamaran, pumapasok yung tinatawag po natin na ang tukso. Kagaya po sa atin po din, na spirit sa ating pamumuhay sa araw-araw bilang anak ng Diyos o bilang meron tungkulin sa iglesia, no? Sabihin natin na matatag po tayo sa ating spiritual na pamumuhay, pero yung saglit na tayo ay sabihin po natin na tayo ay magpapahinga sa ating spiritual na gawain, spiritual na tungkulin, yun din ang sinasamantalaan ng kaaway upang tayo ay mangyari? Tayo ay kanyang pabagsakin. Ito yung bagay na nangyari kay David po na may tulad po natin na yung kanyang tungkulin ay pansamantala siya nagpahinga at hindi niya gampanan, pinasok siya ng kaaway, no? Kaya tayo din, ganun din. Medyo kailangan maging maingat po tayo dito na yung sabihin natin na, teka muna, magkakaroon muna ako ng rest. Yung rest pala na yun yung tinatawag natin na pagkakataon pala o pintuan ni Satanas upang tayo ay kanyang pabagsakin, no? Kaya napaganda po yung bagay na yan na dapat maalis sa ating kaisipan na magpahinga. Sabihin natin na, teka, parang napagod ako, kailangan kong magpahinga. Hindi pala ganun, no? Yun yung ginagamit. Ngayon din, isa rito sa nakita natin, sabi nga, hindi kasalanan ang matukso, no? Ngunit ang kasalanan ay ang magtagal sa tukso. Ayan yan. No? Paano po ito yung magtagal sa tukso? Hindi rin ba hindi kasalanan yung matukso? No?
nandun na tayo, no? Natutukso tayo. Sabi nga natin, andoon na tayo ay, sabi nga ni Haring David din, tayo ay pinagli sa ano po? Sa kasamaan. Ibig sabihin, ang likas ay nandoon na tayo ay magkasala. Pero yung tayo doon ay entertainin natin ang kasalanan, tayo doon ay mamuhay sa kasalanan, magkakaroon po ng tinatawag po natin na tayo ay dadalhin, lalamunin ng kasalanan, no? Ando na. No, kagaya nga sabi nga si David, di ba, nakita natin ito sa binasa na tinanong niya pa kung sino yung babae na iyon. Pero nung nalaman niya, gayon pa man, ano po, ay nandoon pa rin yung pagnanasa niya, nanatili pa rin siya doon, no? Doon sa pagtingin niya ngalag, nagkanasan siya, pero yung pinakuha niya pa at kanyang sinipingan, pagkakasala na. Sa madaling salita, yung tukso na nakita ni David, siya doon ay sumama, no? Ganun din po tayo, no? At ano po ang kailangan natin gawin sa bagay po na iyon kapag nandyan tukso? Number 1 po, ang kailangan po natin gawin kung maaari po bilang isang anak ng Diyos, iwasan natin yung mga lugar na kung saan na tayo ay matutukso. No? O iwasan din natin ang mga tao na alam natin na sa atin ay magpapabagsak. No? O yung mga sitwasyon o mga ganapan na maaaring magdala din sa atin sa pagkakasala. No? Hindi po kung tignan niyo po, no? Yung iiwasan ko yung bagay na alam ko na siya magpapahina sa spiritual ko, hindi ko na kailangan na ako'y pumunta doon, no? O hindi ko na siya kailangan samahan. Gusto kong i-share po sa inyo, yung ako ay bagong binyagan, no? Nandoon din yung tinatawag po natin na naglalaban yung sanlibutan, no? Dahil doon tayo namumuhay, no? At matagal ako doon na namuhay. Gayunpaman, sa tuwing ako ay uupo na kasama nila, nandoon na meron akong guilt, no? Na parang nandito ulit ako parang babagsak ulit ako sa bagay nito na dati kong ginagawa, no? Kaya ginagawa ko nung una nung ako'y nabinyagan ay andun yung tinatawag natin na pagtikim pa rin. Tinatawag natin. Pero sabi ko, na-realize ko, teka, inalis itong bagay nito, hindi gusto ng Diyos na gawin ko. No? Nilalayo na nga ako ng Diyos doon. Pero gayon pa man, bakit kasama ko pa rin sila? Kaya ang ginawa ko, yung mga alam ko na mga tao na nagbabalik muli sa akin doon sa pagkakasala, unti-unti ko silang iniwasan, lumayo ako sa kanila. No? Gayon din, ano po, yung mga tao na, o lugar na madalas na pinupuntahan ko na doon ako ay nagkakasala, iniwasan ko din yung kahit na mahirap dahil alam ko yun yung bagay na maaring maglayo sa akin sa tukso. Pero tingnan dito sa kwento naman, ano po, si David, alam niya na lugar na iyon na siya ay magkakasala o alam niya lugar na noon nandoon yung tukso pero hindi niya sinubukang lumayo kundi bagkos na natili sa Diyos. No? Ngayon makita natin, ay napakaganda yung kailangan tinitingnan natin ang sitwasyon ng bagay po na yan. Kaya dito sa bagay po na ito, makikita din po natin ang malinaw na pagkakaiba ng karakter ni David at ni Uriah. No? Si David bilang hari, makikita natin yung pagiging makasarili niya. No? Yung samantala yung kanyang kagustuhan ay gusto niyang makuha. Paano po nasabi natin makasarili po siya? Una, yung tungkulin niya, iniwanan niya, gusto niya magpahinga para sa kanyang sarili. Ngayon pa man, andoon, alam niya na yung tukso o si Bathsheba, alam niya na asawa ng kanyang kaibigan o ng kanyang sundalo, pero kinuha niya pa rin. At ano pa ang ginawa niya? Pinapatay niya si Uriah. Pero itong dapat na katangian din po natin. Ano po, hindi po yung kay David, kay Uriah. No? Si Uriah bilang isang sundalo, yung tinatawag po natin na pagiging tapat, no? Na hindi niya hinayaan na
sa kanyang tungkulin ay mayroon na hahadlang, no? O samantala magkakaroon ng interruption sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin, no? Kaya po ito tong binabasa ko itong isang araw pa pinag-aaralan ko buti. Ganun pala ano po. Sa buhay natin o sa kahit ako nareso sa sarili ko, kung magpapahinga ako doon sa aking ginagawa o yung sarili ko hindi ko gagawin busy, yung kasalanan ay papasok at magkakaroon siya ng puwang, no? At upang ang aking tungkulin ay hindi ko gampanan, no? Ganyan din yung tinatawag po natin na kung ako man ay may kita na antok so nariyan, kailangan ko palang tumakas, ano? Kaya hindi po mga kapatid, kailangan din po nating tumakas, no? Dito nakita ko rin na ang kasalanan hindi dapat na pinagtatakpan, kundi ano po, nakita ko dito na dapat kung may pagkakasala, karaka yung tinatawag natin na nandoon yung tinatawag na pagsisisi. Si Haring David, ang ginawa niya, sa halip na magsisi siya, pinagtakpan niya yung kanyang kasalanan at sa kanyang pagtatakip, lalong lumaki yung kanyang kasalanan, no? Si Yare tapat kahit walang nakakita, no? Samantala si David, nagkasala na sa lihim, pero ang tanong, nagpatuloy pa rin siya po doon na napakaganda po doon. Sabi nga, tingnan po natin, bagamat nandoon may pagpatawad ang Diyos kay David, pero hindi nawawala yung bunga ng kanya kasalanan. Kaya sa madaling salita, ang biyaya hindi lisensya sa kasalanan. No, maaaring sa kasalanan po na iyon ay tuluyan tayo din o talikuran ng Diyos at tayo lumubog ng tuluyan sa pagkakasala. Yan lang po at magandang maga. Happy God first morning po. Nakamute ka pa sa Sam. Thank you, Pastor Ben. Sige. Okay po. Sunod po natin kay Pastor Joseph Albores. Pastor? Ayan, happy God first morning. Pastor Sam, narinig niyo ako? Yes po, yes po. Clear, clear. Napakaganda pong story na ito. No? Actually, kahit mga bata alam nila yung story na ito kasi isa to sa mga Bible stories na laging kinikwento natin sa mga bata. No? Kahit dito sa bahay, alam na mga bata ito about the story of David. Kahit nga yung title pa lang, pero pagka narinig mo rin naman yung Bible reading po natin, doon natin ma-refresh talaga na kung ano talaga ang nangyari in detail at may mga assumptions na hindi naman nabanggit sa Bible at makapag-isip ka na ganyan, like hindi naman nabanggit sa Bible na si David ay talagang ilang beses at ano pa yung mga details na ginawa niya. In fact, nandun yung pinaka-short narrative ng story na makapag-isip ka talaga na malalim yung kasalanan ni David, no? Meron lang akong tatlong reflection dito, mga kapatid. Unang reflection ay kapag pinabayaan pala natin ang ating tungkulin, kasi si David, napabayaan niya yung tungkulin niya, no? Kailangan ng hari na manguna sa digmaan kasi ito ang digmaan hindi lamang sa physical, ito ay sa spiritual. Kasi plano ito ng Panginoon na si David ay gawing hari at maging sa kanilang araw-araw na ginagawa, lalo na sa digmaan, ay nandun yung pangunguna ng Panginoon. Pero sa time na ito ay pinabayaan niya ang kanyang tungkulin. Kaya dito pumasok ang kasalanan. So alam kong relate po tayo dito kasi pagka napabayaan na natin yung tungkulin natin, nagkaroon tayo ng self-indulgence,
pleasure, tawag dyan, yung tipong um, gusto mo lang mag-isa para lang magkaroon ka mo ng pag-unwind sa sarili pero sumobra, sabihin natin. At doon papasok ang kasalanan. At yung tukso mga kapatid, no? Alam po natin yan. Kapag ka merong bakante, ayan, yung tinatawag nilang idle minds, limbawa, dito sa KLAA, kailangan namin mga students mag-busy sila kasi pag lagi silang nasa loob ng kwarto sa dormitory kasama ang cellphone nila, ay talagang hindi maganda dahil doon papasok, no, ang tukso sa henerasyon po natin ngayon. Kapag ka tayo mag-isa, kasama ang cellphone natin, kapag ka walang nakakita, wala kang kasama, no? Even Ellen G. White said na talagang yung four avenues of the soul, lalo na yung mata, yung pandinig natin, yun yung laging pinapasukan ng tukso mga kapatid, no? So dito si David, napabayaan niya ang kanyang tungkulin kaya kasunod nun ay tukso mga kapatid. Pangalawa na gusto kong i-reflect dito is hindi niya pinahayag agad yung kasalanan, no? Ibig sabihin ang kasalanan ay lumalaki kapag ito ay tinatago, no? Hindi inayos or basta tinatago niya yung kasalanan. Kaya tayo, pagka tinatago pala yung kasalanan natin, lumalaki siya, no? Parang nanganganak siya ng kusa, no? Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo nakakagawa ng kasalanan, personally, may mga darling sins tayo. Kailangan talagang ilapit natin ito agad sa Panginoon. Kasi alam ko po na lahat po tayo, no, ay hindi exempted sa kasalanan. In fact, ang sabi nga, habang tayo nabubuhay dito sa makasalanang sanlibutan, kahit gaano ka man ka-spiritual, talagang hindi tayo exempted. Nandun pa rin yung tukso upang tayo ay talagang makagawa ng kasalanan. Number 3, ito naman ay si David, mataas ang yung kanyang posisyon bilang hari. Ibig sabihin nun, dahil malaki ang iyong tungkulin, ang iyong posisyon, malaki din sana. Actually, malaki ang kanyang pananagutan, no? Pero hindi ito ang posisyon at ang mga nagdaang katapatan ay hindi garantiya na ikaw ay hindi nababagsak. Bagkus, maraming hari na tapat sa una pero bumagsak kalaunan, no? Naalala ko yung pinakabata na nag-build ng Wall of Jerusalem, yung batang hari, sino yun, mami? Si pinakabata na King Joash. Joas. Yeah, si Joash. Ngayon, talagang makikita mo kung gaano kabait nung una, no? Napakatapat, pero pagka i-research niyo po or mababasa niyo yung story niya, talagang sa kalaunan, sa dulo nun, bumagsak po siya mga kapatid. Kaya hindi garantiya pala itong panimula ng ating spiritualidad. Sa dulo po, doon tayo sabi nga may mga nauna na nahuli at may mga nahuli na nauna. Kaya mga kapatid, talagang doon sa dulo ang pinakamahalaga kasi yun yung judgment Dito, si David, tapat nung bata, di ba? Alam natin yun kung gaano siya ginamit ng Panginoon. Pero dito naman ay bumagsak siya. Pero ang kagandahan mga kapatid, no? Hindi ako magtatapos dito sa negatibong mga bagay, kundi kung gaano naman kabuti ang Panginoon. Kasi si David ay talagang pinatawad naman siya ng Panginoon. Nandun yung grace, no? Pero may consequence pa rin, no? Although na punong-puno ng biyaya ang Panginoon, siyempre, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo talaga.
So nandun yung consequence, namatay yung kanyang unang anak kay Bathsheba, at marami pang mga realization sa buhay niya na ito ay talagang pagsisisi na tinanggap naman ng Panginoon at pinatawad siya. Yun lang po mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joseph. Bigay po natin kay Pastor Seth. Meron po ata siyang reflection about po sa atin pong Bible reading ngayong umaga. Good first morning po mga kapatid. Tayo ko na po magbigay ng mga ilang reflection. Ang 2 Samuel chapter 11 po, ito po ay isa sa pinakamabigat ngunit pinakamalagang kabanata sa buong Biblia. Ito po ay hindi kwento ng isang mahina o walang alam na tao. Ito po ay isang kwento na ni Haring David, isang tao ayon sa puso ng Diyos. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang espiritual na tagumpay sa nakaraan, tulad ng mga sinabi kayo ng mga pastor, ay hindi garantiya laban sa pagbagsak sa kasalukuyan. Kaya nga ang kabanatang ito ay tahasang nagtatanong sa atin ngayon, ano ang mangyayari ang isang leader, ama o lingkod ng Diyos ay tumigil sa pagbabantay sa kanyang puso? Kaya nga mga kapatid, tanda natin, lagi natin bantayan ang ating buhay araw-araw espiritual. Kaya nga, kung ating po titingnan, hindi agad kasalanan yung sabi ni Pastor Bill, hindi agad kasalanan ng unang ginawa ng David. Ngunit ito ay taglabag sa tungkulin bilang hari. Hindi sapat sa digmaan ng isang buang hari ay wala. Pero ang kasalanan ay madalas nagsisimula sa hindi natin paggawa sa hindi paggawa ng masama, kundi sa hindi natin paggawa ng tama. Kaya nga, o ating po titinan dyan, yung theological insight na sinasabi, ang spiritual decline ay hindi biglaan. Ito po ay dahan-dahan na nangyayari kapag ang isang tao ay lumalayo sa kanyang God-given responsibility. Yun ang tinatawag mga kapatid. Kaya nga kung ating pong ang kasalanan po ay nagbubunga ng panlinlang at karahasan. Upang itago yung ating kasalanan, ano pang ginawa ni David? Dinaya ni David si Orya, nilasik niya ito, at sa huli ay pinatay niya ang isang inosenteng tao. Kaya nga ito yung tinatawag sa systematic theology na doctrine of sin. Ang kasalanan ay hindi kailanman nananatiling personal kapag hindi pinagsisisihan. Lumalawak ito at may madadamay na iba. Kaya nga kung ating titingnan, bakit ang katahimikan na konsensya ay hindi ibig sabihin pag-asa ayon sa Diyos, mga kapatid? Di ba noong nakasala si David, tahimik ang paligid, walang agarang parusa, walang aklas, ngunit malilaw ang hato ng langit. Ang Diyos po ay maaaring tahimik pansamantala, tandaan natin yan. Ngunit hindi siya bulag o manhid sa kasalanan. Kaya nga nais ko na po, ano ba yung practical na theology sa atin ngayong paano ito makakatulong sa atin ngayong nakikinig at bumabasa ng Biblia? Ang chapter na ito mga kapatid ay una, ito po ay nagbibigay babala na kahit ang pinaka-mabuting lingkod o leader ng Diyos, ng Iglesia, ng ating pamunuan, missionman, district o ng ating Diyos, ay maaaring bumagsak, mga kapatid. Kaya ito'y babala. Kahit ikay banal, maaari tayong bumagsak na katulad ni David. Pangalawa, ang kabanatang ito po ay nagbibigay salamin para suriin ang sariling puso natin, hindi ang kasalanan ng iba. Kaya nga pagbabasahin natin ang chapter na ito, ito'y paalaala sa atin lahat, mga leader, member o namumunong matataas sa atin, na ito po'y nagbibigay salamin. At ang pangatlo, nagbibigay pag-asa ang chapter na ito. Bakit? Sapagkat ang kwento ni David ay hindi nagtatapos sa kabanata
11 na may pagsisisi, may kapatawaran, at may panumbalik. Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin, ang 2 Samuel chapter 11 ay hindi isinulat upang sirain si David. Ito po ay isinulat upang iligtas tayo. Ito po ay paalaala na isang maling desisyon natin ay maaaring magbukas na mahabang trahedya sa ating buhay pananampalataya. Ngunit ang isang pusong handang magsisi ay maaaring magbukas ng panibagong biyaya. Kahit tayo naging makasalanan. Noong una, ang pagsisisi ang pinakamalaga. Bakit po? Hindi naman tinitingnan ng Diyos yung ikay gumawa ng masama noong una. Ang gusto ng Diyos, yung tayo bumalik, magsisi sa Kanya at sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, tanda natin, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi ng pusong marunong bumalik sa Kanya at maglingkod ng tapat sa huling sandali ng kanyang buhay. God first morning po. Amen po. Pastor, maraming salamat po sa inyong napakagandang reflection. Bago ko po basahin ang nasa atin pong chat box, baka mayroon pong nais na magbigay ng kanya pong reflection. Sige po, Pastor Nelvin. Happy God first morning po. Nabila ko lang Happy naisip God first morning. si Haring David kasi dati ay sumasama yan sa gera. Siya mismo nangunguna sa gera. Yung pagkakataon na yan, hindi siya sumama sa gera, natulog lang siya. Tapos naglakad-lakad. Kaya nagkasala. Ang reflection ko dyan, kapag ikaw, isang leader o isang pastor o isang elder, hinayaan mo lang yung mga miyembro mo mag-Bible study at hindi ka sumama, sigurado magkakasala ka kasi hindi ka sumama sa care group o sa ministry. Kailangan involved ka. Hindi pa pwedeng leader ka mag-uutos ka lang. Kailangan kasama ka doon sa digmaan o sa ministry para hindi ka matukso, hindi ka magkasala katulad ni Haring David. Si Haring David nagpahinga, hindi sumama sa gera. So yun lang yung aking na reflection. Mag-join, mag-involve tayo sa ministry mga kapatid. Thank you po, Pastor. Thank you po sa inyong magandang reflection. At akin pong babasahin ang mga reflection po ng atin pong mga kapatid sa kanila pong mga, sabi po ni Brother Sunny Talusan, ang kabanatang ito ay nagsasalaysay ng pagbagsak ni David o ni Haring David at ito'y mahalaga sa ating spiritual na paglalakbay. Dito, marami tayong makukuhang aral at mga reflection habang tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Maraming pagbagsak ang hindi nagsisimula sa malaking kasalanan, kundi sa maliit na kompromiso, pagpapahinga kung kailan dapat kumilos, pananatili kung kailan dapat sumulo. Hindi bumagsak si David sa gitna ng digmaan, kundi sa panahon na siya ay ligtas, tahimik at walang pressure. Sa ating buhay, kapag nakakaramdam tayo ng payapa at parang hindi natin kailangan ang Diyos, doon tayo madaling matukso. Ang kasalanan ay may proseso. Kapag ito ay hindi pinutol, ito ay lumalaki. At ang kasalanan ay nagkakaanak pa ng iba pang kasalanan. Ang kasalanan na itinago ay nagiging tanikala. Mas mabuti ang masakit na pagsisisi kaysa sa patong-patong na kasinungalingan. Ang katahimikan ng konsensya ay hindi tanda ng kapayapaan. Minsan ito ay tanda ng pagkamanhid. Maraming salamat po, Brother Sunny. At ito po ang refleksyon ni Pastor Marin. Ang reflection po sa 2 Samuel chapter 11, ang pagpapabaya sa tungkulin ay nagpapahina ng espiritual na lakas.
Ang labis na pagtitiwala sa sarili ay nauuna sa pagbagsak. Kapag pinahihintulutan ang pita, nabubulag ang budhi. Ang may malaking liwanag ay may malaking pananagutan. Ang awa ng Diyos ay hindi nagpapawalang sala sa kasalanan, kundi nag-aanyaya sa pagsisisi at pagbabago. Maraming salamat po, Pastor, sa inyo pong refleksyon. Si Brother Jonathan Maglonso, ito po ang kanyang reflection. God first morning po, ang aral po na ito po natin dito, ang pagsisisi. Bagaman mabigat ang parusa ni Haring David na naging karanasan, ang Diyos ay nagpakita ng handang magpatawad sa isang pusong tunay na nagsisisi. Ganoon pa man, ang bunga nito ay aanihin. Maraming salamat po. Ito po patuloy ang reflection ni Brother Sunny. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagsunod at pagsisisi. Ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa gawa kundi sa pusong nagpapabaya sa Diyos. Sa ating buhay, may bahagi ba ng buhay natin na tayo ay nagpapabaya? May kasalanan ba ako na sinusubukang itago sa halip na ipagtapat? Hindi hadlang ang tagumpay upang hindi magkasala. Ang tanging proteksyon laban sa pagbagsak ay araw-araw na pagpapasakop sa Diyos. Ang kabanatang ito ay paalala na ang kabanalan ay minsanang desisyon, kundi tuloy-tuloy na pagpili. Maraming salamat po, Brother Sunny, sa ating pong Pangulo, kay Pastor Jerry. Isang masamang gawain na nagpapalungkot sa Panginoon, ipapahamak ang iba sa sariling kapakinabangan. Tunay po, no? Maraming salamat po, Pastor Jerry. Kay Sister Regina Cruz, ang ating mga mata ang pintuan ng ating kaluluwa. Ating ingatan kung ano ang ating tinitingnan. Kung kay Kristo tayo tumitingin, papasukin natin ang kabanalan sa ating kaluluwa. Huwag nating titigan ng mga bagay na magpapasok ng kasalanan sa ating kaluluwa. Gamitin natin ang ating mga mata sa paghanap sa mukha ng ating Panginoon. Pinatunayan ng story na idleness is the workshop of the devil. God reminds me today to make myself busy sa kanyang gawain. Maraming salamat po. Ito pa po ang reflection po ni Pastor Jerry. Idleness is dangerous. The indolent, the careless, and the indifferent are Satan's special prey. Ayon po kay Ellen G. White. Maraming salamat po. Kay Mr. and Mrs. Archaga, ito po ang kanyang reflection. Kadalasan ang hidden agenda ay laging nagbibigay ng kapahamakan sa tao. Minsan nakakalimutan ng tao na may nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Kaya walang tinatago na hindi nabubunyag. So maraming salamat po. Ito po yung reflection ni Pastor Seth. Nakita ni David si Bathsheba. Hindi kasalanan ang makakita ang kasalanan ay ang manatili, magnasa at kumilos. Sa halip na tumigil, nag-utos siya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pagiging hari upang matupad ang makasariling pagnanasa. Kapag ang kapangyarihan ay humiwalay sa kabanalan, nagiging mapanira ito. Maraming salamat po. Pastor Seth, ito po ang reflection ni Pastor Dory. Kung saan ang ating kahinaan ay doon tayo tutuksohin. Ang magandang halimbawa ay si Joseph. Huwag lang kagaya ni David at Solomon. Maraming salamat po, Pastor Dory. Ito naman po kay Sister Minda. Ang ikalawang Samuel chapter 11 ay nagtuturo sa atin na si Satanas ay tinutokso niya ang malapit sa Diyos. Di niya tinutokso ang sariling kanya. Okay po, maraming salamat po. Ito po ang reflection ulit ni Pastor Seth. Ang aral sa panahon ngayon para sa pamilya
ang kasalanan ng isang ama o ina ay may direktang epekto sa buong sambahayan. At ang ikalawa, ang moral compromise sa lihim ay nagiging sugat ng pamilya sa hinaharap. Ang kabanalan sa tahanan ay pundasyon ng matibay na pamilya. Maraming salamat po kay Sister Net. Ang sabi niya po dito sa Colossus 3:17, anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang bawat desisyon at aksyon ng mananampalataya ay dapat na nakatuon sa pagpuri sa Diyos, hindi sa sariling kalulatian. Kahit busy tayo o hindi, sinasabi lahat ay dapat sa ikapupuri lang sa Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang dagdag ni Pastor Jerry. Sabi niya po dito, the only abortion that heavens approved. Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ito po ay ayon sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 14 at 15. Ito po, ilalaglag ang kasalanan sa ipaglilihi pa lang sa isip. So maraming salamat po Pastor Jerry. At sabi po dito ni Brother Florentino, morning po, ang likas ng tao, kung marami nang magawa, kampante ka na. Dapat magpatuloy sa gawain. Maraming salamat po. At kay Sister Marilyn, sa awit ng mga bata, paalala be careful little eyes what you see. So maraming salamat po, no? Nakita natin kung gaano po kaganda yung ating pinag-aralan. Sabi po ni Brother Jesse, si Satanas ay laging nanunukso. Kapag nakakita tayo ng tukso, ay huwag na nating bigyan ng second look dahil nandito ang bitag ng kaaway. Okay, maraming salamat po. So, sa inyong mga reflection mga kapatid, no? Tunay na napagaganda na po. Ang sabi po ni may dagdag pa po dito, Brother Jomar, ngunit nang si David ay lumayo sa Diyos at nagpasako sa masama, siya ay naging sa panahong iyon ay kasangkapan ni Satanas. Gayunman, hawak pa rin niya ang posisyon at otoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil dito, humingi siya ng pagsunod na maglalagay sa panganib sa kaluluwa ng sino mang susunod sa kanya. At si Joab na ang katapatan ay ibinigay sa hari, sa halip na sa Diyos, ay lumabag sa kautosan ng Diyos dahil inutos ito ng hari. Yan, maraming salamat po sa inyong mga reflection. Bago po tayo dumako sa SDA Church History na video, ay hingan po natin si Brother Johnny Aris para po sa ating prayer. Tayo pa lang. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tahanan sa mga langit, kami pinagpapasalamat sa umagang ito. Kami patuloy na pinagpalat iningatan, ginabayan sa ginawa namin pag-aaral. Nawa Panginoon, ang aming napag-aralan ay maging aral sa bawat sa amin na kami Panginoon ay lumayo sa mga tukso upang kami Panginoon ay huwag magkasala. Salamat sa patuloy na pag-ibig. Pagpalain niyo po kami sama-sama sa gagawin namin patuloy na pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol.
una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen po. So tayo po ngayon ay dadako po sa ating devotional na ipagkakaloob po sa atin ng atin pong kapatid na si Sister Mercy Archaga. Bigay po natin sa kanya ang pagkakataon, mga kapatid. Happy God First Morning po, mga kapatid. Ang aking pong parte ay magbasa at magbigay ng refleksyon sa ating devotional ngayon. Naway ang banal na spirito po ang siyang magsalita at ang kanyang nais ay ating mapagtanto po. So ngayon po ay Enero 19. Ito po ang pamagat ng ating devotional, ang kanyang pahayag. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko.
Apokalipsis 3:20. Narinig ko ang isang nakakaantig na kwento, ngunit hindi ko alam ang pinagmulan nito. Isang maliit na bata ang dumating sa opisina ng pediatrician. Nang gumagamit ang doktor ng stethoscope sa dibdib ng bata, inilagay niya ang mga earpiece sa mga tainga ng bata upang marinig niya ang tunog ng kanyang sariling puso. Dahil hindi pa niya narinig ang tibok ng puso, nagulat ang bata. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Iyan ba ang tunog ng pagkatok ni Jesus sa pintuan ng aking puso?" Pinahalagahan ko ang nakaantig at matinias na larawan ni Jesus na matatagpuan sa Apokalipsis 3:20. Nakatayo siya sa pintuan at kumakatok, nagnanais na pumasok. Inaalok niya sa sinumang magbubukas ng pintuan ng pagiging malapit na inilalarawan bilang spiritual na pagkain kasama siya. Ang kanyang alok ay partikular na nakakaantig sa akin dahil ito ay matatagpuan pagkatapos ng paglalarawan ng iglesia sa Laodicea. Isang iglesia na kapwa malamig at sapat sa sarili. Tingnan ng talata 15 hanggang 19. Atin pong basahin ang talata sa Biblia sa Apokalipsis 15 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. "Alam ko ang iyong gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at maging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman at ang mapuputing damit upang iyong maisuot, upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ang pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakakita." Ang Laodicea ay isang pinakamayamang sentro ng negosyo sa kilalang mundo noon at sikat ito para sa kanyang sistema ng pagbabangko, industriya ng itim na lana at paaralan ng medisina. Sa makatwid, ang mga ito ay ginagamit bilang kaligiran ng payo sa Laodicea na lumapit kay Kristo at panggamot sa mata upang makakita. Ang iglesia ng Laodicea ay hindi nauunawaan sa sarili nitong espiritual na pangangailangan. Naniniwala itong maayos na ito. Hindi ito malamig o mainit. Ito ay maligamgam at hindi nakakaalam na ito ay kaawa-awa, miserable, mahirap, bulag at hubad sa espiritual. Matapos ang panawagan ng pagsisisi, inaalok ni Jesus ang kanyang sarili. Hanggang sa puntong ito, ang mensahe ay nakatuon sa samahan ng iglesia, ang iglesia ng Laodicea bilang kabuuan. Ngunit sa talatang ito, nagbabago ito sa isang individual na mungkay at apila. Kung sino man ang makarinig ng aking tinig, kahit na ang tumanggap, nakatayo na si Jesus sa pintuan. Ang kanyang inisyatibo ay nauna sa ating pagtanggap sa kanya. Ngunit hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Ito ang pagkatok at pakiusap ng pag-ibig na nahayag sa pagkatao. Tingnan ang awit ng mga awit 5 hanggang 5:2. Ito po mga kapatid ang sinasabi sa awit 5 verse 2. Ito po mga kapatid. Sabi po dito sa mga awit ng mga awit 5 verse 2, "Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Nakinig, ang aking sinta ay tumutuktok. Nangako siya na papasok at kakain kasama ang sino mang makarinig
ng kanyang tinig at magbubukas ng pintuan para sa kanya. Ang iminumungkahing pagkain ay hindi madalian. Siya ay sabik na pumasok. Ito ay masigasig na pakiusap. Niyang nagbigay sa kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. So, ang aking pong refleksyon dito sa ating devotional ngayon. Ang una po, nais ng Panginoon na siya ay makapasok sa ating puso. Sapagkat kapag ang isang tao ay nahimasukan ng banal na spirito o yung karakter ni Jesus, magkakaroon po tayo ng kaisipan at makikita natin ang ating sarili na tayo ay mayroong pangangailangan. Mayroon tayong kabahagi kasalo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo na kung saan po ang pagliligtas ng kaluluwa sa ating mga kapwa ay kinakailangan natin maisagawa sa tulong at awa ng banal na Espiritu. Mga kapatid, yung pagiging kasalo po ni Kristo ay talagang hindi naman basta-basta ang pagiging isang Kristiyano. Dahil minsan po, dumaranas tayo ng mga kapighatian, dumaranas tayo ng mga bagyo, unos ng buhay. Pero ang kagandahan po, nakasalo natin si Kristo, merong kapayapaan ng ating puso at meron po tayong pag-asa na magkakaroon tayo ng pagtatagumpay sapagkat siya ay nagtagumpay din sa cross ng Kalbaryo. Minsan po sa ating paggawa bilang Kristiyano, lalong-lalo na sa paghihikayat ng kaluluwa, maraming mga challenges na dumaraan, maraming mga instances, lalong-lalo na po sa aming departamento, sa publishing department, maraming mga challenges na dumaraan. Pero isa lamang ang nais ng Panginoon, na tayo ay maging kasalo niya sa kanyang sa biyaya at pagpapala. Dito po sa mundo, kasalo niya tayo sa mga kahirapan, sa pagsasakripisyo. Pero sa pagdating niya, meron po tayong putong ng buhay na itinalaga para sa atin at buhay na walang hanggan. Yun naman pong tungkol po doon sa pagiging Laodicea. Ang mga Laodicean, dahil marangya na sila, nasa kanila na ang lahat, ang akala nila, sapat na sila. So sa pagiging Kristiyano po, hindi lang tayo dapat isang Adventist na naniniwala na tayo ay ligtas na. Kailangan din po yung ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay maibahagi din natin sa iba. At tayo maging daluyan din ng pagpapala para sa kaligtasan din ng ating kapwa. At yung tinatawag po na, sabi po doon, dinalisay na ginto. Kung tayo daw ay pagka ang Panginoon daw ay pinapasok na atin sa ating buhay, tayo ay magkakaroon ng tininong ginto. Meaning to say po, ang ating puso habang kasama natin ay si Kristo, patuloy po tayong nababago sa karakter na nais niyang ipagawa sa atin. At ang panghuli po, yung pangalawa po, yung sinasabi po dito na bibihisan niya tayo. Yes po, bibihisan niya tayo ng maputing damit, yung the robe of righteousness. In beholding sa Panginoon araw-araw, tayo ay patuloy na ang ating makasalanang pagkatao ay nabibihisan ng kabanalan. At ang panghuli po, ang ating mga mata na kung minsan hindi natin nakikita ang ating mga sariling mga karumihan o dapat baguhin. Kapag nasa atin si Kristo, nakikita natin ang ating mga dapat baguhin at nakikita din natin kung ano ang ating partisipasyon sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun lamang po mga kapatid ang aking maikling refleksyon sa ating pong morning devotional. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. At ako po tayo. Prayer po. Sige po, manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos na ang trono ay nasa kaitaasan ng langit. Tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. May buhay at lakas kami sa umagang ito upang patuloy kang sambahin, purihin ang iyong napakadakilang pangalan.
at paglingkuran ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Nakita mo po ang aming mga puso, Panginoon. Nakita mo po ang aming kahubaran. Nakita mo din, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, na patuloy kang nagbibigay ng pagkakataon upang bigyan kami, Panginoon, ng biyaya at pagpapala ng pagbabago upang makapaghanda po kami sa nalalapit mo ng pagparito. Panginoon, naway patuloy pong magningas ang aming puso sa paglilingkod sa iyo, maging mainit ang aming adhikain, Panginoon, upang magdala ng mga kaluluwa sa iyong banal na paanan. At nakita mo din, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Patuloy mo din sana kami, Panginoon, palakasin, bigyan ng bayong pag-asa, Panginoon, upang patuloy po kami na makapaglilingkod sa iyo. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa sa amin na nakarinig ng aming devotional at lahat ng hindi nakarinig, Panginoon. Naway patuloy po ng iyong banal na Espiritu ay gumawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbabautismo sa amin araw-araw upang patuloy po kaming mabago sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa paraan na nais mo at patuloy po kami, Panginoon, na bigyan ng pagkakataon upang patuloy po kami, Panginoon, na maging kaagapay ng iyong banal na iglesia at ganoon din po pagpalain ang aming mga kapatiran at ganoon din po ang lahat ng mga leaders all throughout the world, Panginoon, all throughout the nation. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming misyon, ang CLPN, Panginoon. Pagpalain nawa ang aming mga programa at salamat, Panginoon, na yung binigay ang pagkakataong ito na patuloy ka naming pag-aralan, patuloy kaming bigyan ng biyaya at pagpapala. Ito po ang aming hiling. Patawad po kung saan kami nagkulang, nagkasala sa iyo, Panginoon. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu po, kami ay mababago. Ito po ay aming pinangahawakan, pinapasalamatan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gamitin ang mga bagay, mahalin ang mga tao. January 31. Offertory Reading Devotional. Sa paghahanda nating ibalik ang ating ikapo at magbigay ng ating mga handog ngayon, alalahanin natin ang matalinong kasabihang ito. Sa isang panahon na nagmamahal sa mga bagay at gumagamit ng mga tao, ang mga Kristiyano ay tinawag na mahalin ang mga tao at gamitin ang mga bagay. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano ito gawin. Ginamit niya ang putik upang mahalin ang isang bulag. Ginamit niya ang buhangin upang mahalin ang isang babaeng nangangalunya. Ginamit niya ang tubig at mga banga upang mahalin ang ilang bagong kasal. Ginamit niya ang mga tinapay at isda upang mahalin ang isang pulutong ng mga nagugutom. Ginamit niya ang kanyang damit upang mahalin ang isang babaeng dinudugo. At sa wakas, ginamit niya ang isang krus at 3 pako upang bumuo ng isang tulay, ang tulay ng pag-ibig. Ginamit ni Jesus ang mga bagay upang mahalin ang mga tao. Ngunit sa isang kahangahangang pagbaliktad na pagpaparami ng Diyos, ginagamit din ni Jesus ang mga taong kanyang minamahal. Ginagamit niya tayo upang mahalin ang iba, upang mahalin ang lahat kahit ang ating mga kaaway, ang mga taong hindi makatarungang gumamit sa atin. Bilang kanyang mga katiwala, inaanyayahan tayo ng Diyos na gamitin ang ating mga bagay upang mahalin ang mga tao. Dapat nating gamitin ang ating oras, talento, yaman at patotoo upang akayin ng mga tao kay Jesus. Isang malaking pribilehyo ang maging mga kamanggagawa sa ubasan ng Diyos. Panawagan. Sapat ba ang iyong pagmamahal sa Diyos upang gamitin ka niya? Sa pagbabalik mo ng iyong 10% na ikapo at pagbibigay ng iyong mga handog ngayon, tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo magagamit ang mga bagay, ang iyong tahanan, pananalapi, talento at oras upang mahalin ang mga tao. Ito ay isang magandang paraan ng pamumuhay. Ito ang paraan ng Diyos. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon.
Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Ngayon po, ibigay po natin ang mensahe, ang pagkakataon sa magbabahagi. Ang ating speaker po ay si Pastor PJ Rodrigo. Pastor, kayo na po. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. God And first. so tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa Councils on Stewardship. So, ang aking dadalhin po sa umagang ito, mga kapatid, ay ang subtopic na When Christ is Enthroned in the Heart. So, hayaan niyo po akong basahin muna yung ating topic, mga kapatid. May 2 paragraph lang po tayo. Sabi dito, when God entrusts man with riches, it is that he may adorn the doctrine of Christ our Savior by using earthly treasure in advancing the kingdom of God in our world. He is to represent Christ, and therefore it is to live, to please, and glorify himself, to receive honor because he is rich. When the heart is cleansed from sin, Christ is placed on the throne that self-indulgence and love of earthly treasure once occupied. The image of Christ is seen in the expression of the countenance. The work of sanctification is carried forward in the soul. Self-righteousness is banished. There is seen the putting on of the new man, which after Christ is created in righteousness and through holiness. So, sa umagang ito, mga kapatid, hayaan niyo po akong ibahagi sa ating ngayong umaga na ito ang mga 3 salita na aking kinote dito sa ating binasa ngayong umaga. So kung ating titingnan, mga kapatid, ay kapag si Kristo daw ang nakaupo sa trono ng ating mga puso, ang sarili ay ibinababa na. Ang kayamanan ay inilalaan na, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. At ang buhay ay nagbabago para sa kanyang kalwalhatian. Kaya ang unang salita, mga kapatid, na aking ibahagi sa inyo ngayon ay pagsuko, yung pagsuko natin sa ating sarili, sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi nga, mga kapatid, ako'y nakapako sa cross na kasama si Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya napakasaya, mga kapatid, na kung ang ating sarili ay isuko natin sa ating Panginoon, hindi na tayo, kapatid, ang nabubuhay, kundi si Kristo na sa ating puso. Kaya sabi nga ni Ellen G. White sa Review and Herald, kapag ang puso ay nilinis mula sa kasalanan, si Kristo ay inilagay sa trono ng dating inuokupa ng pagpapalayaw sa sarili at pag-ibig sa makamundong kayamanan. Kaya walang ibang mananahan sa atin, kapatid, kung ating isuko ang ating sarili sa Panginoon, kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. Isa lamang ang trono, kapatid, ng puso ng tao. At alinman sa sarili ang naghahari ay walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. Sabi nga, ang tunay na Kristiyano daw po, kapatid, ay nagsisimula kapag kusa nating ibinaba ang sarili at hinihayag na kung saan maghari si Jesus, si Jesus Christ, sa ating mga hangarin, mga kapatid, or sa mga araw-araw nating decision.
sa lalong-lalo na no sa pagising pa natin sa umaga, yung desisyon natin ay kailangan si Kristo na no ang kasama po natin, kapatid. Naalala niyo po, kapatid, ang mayamang binata no na matagpuan natin sa Mark chapter 10 verse 17, na kung saan ninais niya ang mabuhay na yung buhay na walang hanggan. Gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi niya kayang isuko, kapatid, ang trono ng kanyang puso. No? Nandoon ang kayamanan na sa halip na si Kristo ang manahan sa kanyang puso. Kaya ang malaking tanong sa atin, kapatid, sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso ngayon? Yan ang malaking katanungan sa atin, kapatid. Dahil alam natin, kapatid, na hindi nakikayhati si Kristo sa trono ng ating puso. Dahil siya lamang ang dapat maghari nito. So, yung pangalawang salita, kapatid, ay pagiging katiwala or stewardship. No? Na sa Matthew chapter 6 verse 21, sabi nga, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. So, yun ang pinakamatindi, kapatid, no? Dahil, ang sabi nga, kapatid, ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi binigay para sa pagpaparangal sa sarili. Kundi, para sa ano ito, kapatid? Para sa misyon. Kapag si Kristo daw ang naghahari, mga kapatid, ang oras, ang talento, ang impluensya, at ang yaman ay nagiging kasangkapan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Si Jose ng Arimathea, mga kapatid, no, sa Matthew chapter 27. Isa siyang mayamang lalaki na ginamit ang kanyang yaman upang parangalan si Jesus. No? Ibinigay ang kanyang libingan para sa tagapagligtas. Kaya napakatindi, kapatid, pag tayo po pala ay steward, no? Tapat na katiwala sa ating Panginoon, kapatid, ay willing tayong ibigay ang lahat. No? So, ang pagiging katiwala, kapatid, ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, sa dami ng pera natin, no? Kundi sa kung sino ang may control sa ating sarili, kapatid. Kapag si Kristo daw ang naghari, kapatid, kusang lumalabas ang pagiging mapagbigay. Kaya napakaganda, kapatid. Pangatlong salita, kapatid, ay pagpapakabanal, no? Sanctification, dito sa subtopic nating binasa kanina. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. So, kung tayo'y bago na, kapatid, no, ay hindi na maalala yung mga nakalipas ng mga nangyayari. Kaya ang sabi nga ni Ellen G. White, no, ang larawan ni Kristo ay makikita sa anyo ng mukha, no? Ang gawa ng pagpapakabanal ay nagpapatuloy, no, sa kaluluwa. Makikita ang pagsusuot ng bagong tao, mga kapatid, no? Sabi niya. Kaya kapag si Kristo daw, kapatid, ang naghahari sa puso, ang pagbabago ay nakikita sa pamumuhay, no? So, kahit sa ating galaw pa lang, sa ating action ay makikita ng tao na tayo'y bago na dahil si Kristo na, kapatid, ang namumuhay sa atin. Nawawala ang kapalaluan, kapatid, at sariling katwiran. At nahahayag dito, kapatid, ang ugali ni Kristo na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, siya na, kapatid, ang makikita. Si Zaccheo, kung naalala nyo, kapatid, sa Luke chapter 19, mula sa pagiging sakim, naging mapagbigay siya. No?
ang pakikipagtagpo kay Kristo pala mga kapatid ay makakatulong ito, no, na mabago or baguhin mga kapatid ang puso, lalong-lalo na yung pamumuhay natin. Kagaya kay Sakeo, no? Sa pagiging sakim, naging mapagbigay. Kaya ang isang banal na buhay, mapatid, ang makapangyarihang sermon. Kaya bakit may sa tuwing October, mapatid, ay merong nakalagay sa ating t-shirt na Be a Sermon. Dahil kahit di tayo nagsasalita, nakikita ito sa gawa natin, mga kapatid. No? Dapat makita ng mga tao si Jesus sa ating pananalita, kilos at pag-uugali. Kaya kapag si Kristo ang naghahari sa puso natin, kapatid, una, sabi dito, ang sarili ay isinusuko. Yung pangalawa, ang kayamanan ay nagiging kasangkapan ng misyon. At ang pangatlo, ang buhay ay nagbabago sa kabanalan. Mga kapatid, itong malaking hamon sa bawat isa sa atin. Sa awit, no, chapter 51, verse 10. Likhain, sabi natin, mga kapatid, no? Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka sa loob ko ng isang matatag na espiritu. Kaya mga kapatid, anyayahan natin ngayon ang ating Panginoong Jesucristo na maupo sa trono ng ating puso, no? Hindi bilang panauhin, kundi bilang hari. Nawa ang bawat isa ay handang anyayahan ng ating Panginoon sa araw na ito, sa panimula ng ating araw na ito. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Amen, Pastor. Amen. Amen. Ngayon po tayo ako sa atin pong Acts Prayer. Pero bago po yan, tayo po magkakaroon ng silent prayer. Ang inyong lingkod, ang gaganap po sa Adoration and Confession at si Rudy Vargas ang sa Thanksgiving and Supplication. Manalangin. Papuri at pagsamba ang aming itinataas at dinadala sa inyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na maibigin, na mahabagin. Maraming salamat. Patuloy namin itinataas ang inyong pangalan sa mga bagay na inyo pong itinuro sa amin ngayong umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, dahil nais niyo pong ituwid ang aming ganda. Pakita ang kahalagahan ng inyong mga salita, ang inyong gawain. Patuloy na nais ninyo na ikay papasokin namin sa aming mga papuri at pagsamba ang aming tinataas sa inyo dahil kayo po ang patuloy na nagpapakilala sa amin ng katotohanan. Sa mga oras na ito, kami po ay patuloy na lumalapit. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagmamalabit.
Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Tawarin niyo po kami sa aming mga di pagsampalataya sa inyo. Patawad din ang mga pag-aalinlangan namin sa inyong mga pangako at salita. Ganon din po'y sa karumihan ng aming puso, ng aming mga dila, ng aming mga gawa't isip. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung sa aming mga buhay ay hindi po namin or kami po ay nakakalabag sa inyo pong mga kautusan at salita. Tawarin niyo po kami, Panginoon, at inyo pong kahabagan sapagkat tunay kami po ay mga makasalanan. Panginoon, idinadalangin na patuloy din namin hinihingi ng tawad ang hindi namin pakinig sa panawagan ng banal na Espiritu, na lagi po siyang nag-aanyaya sa amin na lumapit sa inyo, na ipinakikita niya sa amin ang mga katotohanan, ang mga bagay na dapat naming gawin at pakinggan, at ito po'y hindi namin sinusunod. Patawarin niyo po kami kung amin po siyang napipighati. Patawarin niyo po kami kung hindi namin na ipakikita sa pamamagitan ng aming mga gawa ang pagmamahal namin sa inyo. Patawarin niyo rin naman kami kung nagkakaroon po ang aming mga puso ng pag-aalinlangan na maibahagi ang inyong mga salita. Kung kaya, O Diyos, habagan niyo po ang inyong mga lingkod, habagan niyo po at patuloy na linisin niyo po kami. Pagpatuloy o aming dakilang Diyos, sa lahat po ay namin pong ibinibalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa inyong pong dakilang pangalan, sapagkat ikaw po ay napakabuti sa amin sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Maraming salamat o aming dakilang Diyos sa panibagong pag-asa at buhay, hininga ng buhay na inyo pong pinagkaloob sa amin sa araw nito, sa kalusugan at kalakasan o aming dakilang Diyos. Salamat po na kaming ginising sa umagang ito para ito po ay makapurihan at malawalhati ang Lord ng dakilang pangalan. At sa mga oras na ito, o aming dakilang Diyos, amin pong pinapasalamatan ang matagumpay na virtual church officer orientation po kahapon, na kung saan ang mga kapatiran, ang lahat po na may mga tungkulin sa iglesia, saan Panginoon ay inyo pong pinaalala po sa bawat isa ang bawat tungkulin ang dapat po namin gampanan para lalago po ang bawat isa sa aming pong mga pananampalataya at paglingkod po sa inyo. At ganoon din po aming dakilang Diyos, ng araw na ito, ang inyong pong isang lingkod, ang inyong pong isang anak, ang siyang nagdiriwang ng kanya pong araw po ng kapanganakan. Si nanay na rin, ang mother po ni Sir Joel Manungan. Pagpalain po siya, lalo ang dakilang Diyos, lalo na po ang kanya pong kalusugan, kanya pong buong pamilya, at kung paano po siya pinagpala sa mga nakalipas na taon na kanyang buhay, ay mas pagpalain po siya, Panginoon, kasama po na kanya pong buong pamilya sa mga oras na ito. At ganoon din po ang aming dakilang Diyos. At nagpalain din po si Brother Johnny Harris, kasama po ang kanyang buong pamilya. Yan po si Pastor Vincent Santiago, kasama po ng kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Din po si Pastor Joseph Almores, at pagpalain rin sa kanyang pong pamuhay at patuloy na pananampalataya at paglilingkod po sa inyo, kasama po ng kanyang buong pamilya po, Sister Mercy Tiaga, at ganoon po si Pastor PJ Rodrigo, kasama po ng kanyang buong pamilya. Yun po ang Parish Church, inyo po pagpalain rin po, at rin po aming dakilang Diyos ang Self-PM Project, Every Family Builder.
ay ang lahat po na siyang involved at kabahagi, Panginoon, ang iyong pong gawain at iyong po pagpalain po ang mga kapatiran na siyang kabahagi po at ang bawat isa po sa amin. At yun po aming dakilang Diyos, ang CLPM Adventist Schools at ang Klao aming dakilang Diyos ay pagpalain po ang mga teachers, ang tuturo at yun po ang mga mag-aaral o aming dakilang Diyos. At ganoon po ang all LAs o ang literature evangelist, Panginoon, sa buong CLPM, sa area po ng CLPM o ang dakilang Diyos ay patuloy pong pagpalain at tibayan po sila, ingatan po sila palagi sa kanilang pong paghayo, sa kanilang pong paglalakbay, saan may pamahagi ang iyong pong mga salita na magitan po ng mga aklat o ang dakilang Diyos. At ganoon din po ang crusade sa San Vicente Church, East Bulacan, January 10 to 24. Lahat po ng may bahagi, lahat po may tungkulin, ang mga kapatiran na siyang patuloy na gumagawa, Panginoon, sa iyo pong gawain na isang pinagkatiwala sa bawat sa pagpalain, lalo na po ang tagapagsalita sa crusade na ito, Panginoon. At ganoon po ang church building project sa Busao Church at Umpukan Church sa Aldipunso, Bulacan ay patuloy pong pagpalain po ang mga kapatiran, Panginoon. At ganoon po sa MM Parungaw at namanumbalik sa Panginoon. At ganoon po ang pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Elaine de los Santos nagpahinga na kagabi. Ay patuloy po ang dakilang Diyos aliwin ng iyong po Santong Espiritu ang pamilya po na naiwan at palakasin po lalo at patibayin ang kanilang pong pananampalataya at paglilingkod po sa inyo. Ngayon po aming dakilang Diyos ang family po ni Esther May sa Bible student po sa Masantol, na kung saan ay ang kanilang pong haligi ng pamilya, ang lapang tatay, si Brother Do, ay siyang pumanaw rin. Ay aliwin po ang kanya pong mga pamilya na siyang naiwan o aming dakilang Diyos. Pamamagitan po ng inyong pong banal na Espiritu na magkaroon po sila ng matatag at matibay pananampalataya po sa inyo sa kabila ho ng kanilang pong naranasan na kalungkutan. At ganoon po ang dakilang Diyos ay patuloy pong gabayan po sila at pag-aingatan. Ganoon po ang kalusugan at kagalingan ho Samson Lacambra kung saan ay gumaling sa kanya pong pagdadialysis. Ganoon po aming dakilang Diyos, si Emerson Marcon, na kung saan ay naka-admit ngayon sa AMCM, na kung saan ang dakilang Diyos ay patuloy pong gabayan siya at pag-aingatan, kung saan ang kanya pong kalusugan ho patuloy pong pagpalain niya po. Cecilia Monsayak ay kung saan na-confine ho sa ospital at ang mga gamot ho na kanya ho athletic, Panginoon, ay bigyan po ito ng dubling bisanan sa ganun ang kalakasan, kalusugan at lubusang kagalingan at kanya po patuloy ho na maranasan po. Si Lucy Crisilogo na kung saan ay gumaling na ho sa cancer ng pinata at ganoon po nakalabas sa hospital at makasama ang kanya pong buong pamilya na may kapayapaan, kasiyahan, kagalakan sa buhay na siyang maglilingkod po sa inyo. Ganun po si Ramon Rojas sa kanya pong heart operation o aming dakilang Diyos at ang mga doctors o nurses na siya magsasagawa nito ay pagkalooban po patuloy ng karunungan. Sa ganun po, Panginoon, ang kaayusan at ganun po ang pagtatagumpay ng operasyon, Panginoon, ay maranasan po ni Brad Ramon Rojas. At ganun po ang anak po ni Pastor GM Rosel Montojo, na kung saan ang dakilang Diyos na siyang patuloy ho na karanas ho ng sakit o karamdaman ay patuloy pong pagkalooban po ng kalakasan at yun po ang mga gamot na kanya pong pinitake, ang mga doctors or nurses po na siyang alagad po sa kanya, Panginoon, ay patuloy pong pagkalooban ng karunungan na sa ganoon o aming dakilang Diyos ang kalakasan, kalusugan at magrikusang kagalingan ay kanya pong maranasan. At ganoon po o aming dakilang Diyos si Benedicta Ramos na saan ay namamaga ang kanyang tuhod
Sa naman pong kadahilanan, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, nawa na inyo po ito hipuin ang inyo pong mapagpala at makapangyarihan kamay ang sanap pong po, Panginoon. So ganun ito po ay gumaling po ng lubusan sa lalong madaling panahon. Po si Virgil Gabriel, kung saan ay mayroon pong sakit ho na mayoma, kung saan ang aming dakilang Diyos ay ang mga gamot na kanya pong tinitake, kung ano po Panginoon herbal, ay patuloy po itong patuloy pong kaluban ho ng dobling bisa. Sa ganun po Panginoon, ang kalakasan at tugan, ang lubusang kagalingan ang kanyang pong maranasan po si Estrella Fernandez, saan karas po ng stroke, Panginoon, kung saan siya po ay nakakarason ng kahirapan ho sa kanyang pong sarili. Di marinawa, Panginoon, ang iyong pong mapagpala at makapangyarihan kamay ay siyang lubog po sa kanyang pong katawan, na kung saan po siya po ay gagaling po ng lubusan. Ito niyo po Sister Jenny Lumang Viray, sa kanyang pong sakit din po na mayuma, at yun po sa kanyang pong pagdidesisyon sa kanyang pong operasyon, Panginoon, ay sa pamagitan ng iyong pong banal na espiritu ay siyang gabayan po siya at palalahanan po ang dakilang Diyos sa kanyang pong pagdidesisyon sa Panginoon sa kanyang pong operasyon. At yun po si Roelito Asuncion, kung saan ay lupus at pneumonia, Panginoon, at ang mga gamot na kanya pong tinitake ay ganun po ito ng tubling visa ng sa ganun kalakasan, kalusugan at ang lubusang kagalingan ay kanya po patuloy na maranasan. Po si Ryan Rose Mateo, na kung saan mawala ang bukol sa kanya pong liig o aming dakilang Diyos. Ang po mga gamot na kanya pong tinitake ay bigyan din po ito ng tubling visa. Kaya sa ganun, Panginoon, ang kalusugan, kalakasan, ang lubusang kagalingan na pong maranasan o aming dakilang Diyos. Po si Jim Muya, kung saan ay bukol sa rapay, kung saan sa kanya pong operasyon ay siya din po ay patuloy pong pagkaluban ng kalakasan o aming dakilang Diyos. At ang mga gamot at ang mga doctors o nurses na siyang sasagawa po nito ng operasyon ay kung saan bigyan po ng karunungan. Sa ganun, Panginoon, ay pagsasagawa po ay matagumpay. At yun po si Gina Santos, sa po, Panginoon, karanas po ng stroke, ang marinawa o ang dakilang Diyos ay ang niya po mapagpala at makapangyarihang kamay ang siyang alalay. May po sa kanyang katawan sa ganun siya po ay gumaling sa stroke po at Panginoon. At ganoon din po si Lina Bernardo, ang mother po ni Pastor John, kung saan sa continuous patuloy ho na recovery. Aming dakilang Diyos ay patuloy din pong pagkaloob po sa kanya ang kalakasan, kalusugan, ano pong lubusang kagalingan na po. So si Karansa, po si Early Ginao, at bilang po si James Kahobe at Nympha Limbaro, at yun po si Danilo Isguera, kung saan aming dakilang Diyos, lahat po ng siyang mga kahilingan ho ng bawat isa, lahat po ng mga panalangin, bawat isa o aming dakilang Diyos. Alam po namin, ikaw po ay dyan na siyang narinig ang bawat na pagsusumamo po namin, at ikaw po ang nakakaalam kung ano po makakabuti sa bawat isa po sa amin ang aming dakilang Diyos. Ikaw po ang nakakaalam ng aming pong mga karanasan sa buhay, ikaw po nakakaalam ng nilalaman ng aming pong bawat puso at isipan. Ang aming dakilang Diyos, magkatiwala po namin po ang lahat po sa inyo. Tuloy po kaming gabayan, tuloy po kami pag-aingatan sa lahat ng panahon ng aming pong buhay, habang po kami ay siya naghihintay ng iyong kalawang pagpaparito. At ang iyong pong dakilang pag-ibig ang siya maghari sa bawat puso po. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at salamat sa pagdinig ng aming pong mga panalangin kahilingan. Ito po ay aming dinadalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos.
Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves.
Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal at dakilang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Salamat sa iyong presensya na aming nadama, sa iyong salita na nagbigay liwanag sa aming isipan, at sa iyong espiritu na nagpalakas ng aming pananampalataya. Panginoon, habang kami ay magpapatuloy sa aming mga gawain sa buong araw na ito, dalhin po namin ang aral na aming natanggap. Naway ikaw ang manatiling una sa aming mga isip, sa aming salita at sa aming ginagawa. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon. Ingatan mo kami sa bawat hakbang at gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig at kabutihan ng aming mga pamilya, trabaho at komunidad. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at palakasin mo kami upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang kapayapaan, kalusugan at karunungan na aming kailangan sa araw na ito. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinapasalamatan sa lahat ng bagay at pinagkatiwala namin ang aming sarili sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. 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 Mission statement. Mission statement. Make a disciple of Jesus Christ. Live as his loving witness and proclaim to all people the everlasting gospel to the angels. For his soon return. Our method Method by the Bible and the Holy Spirit. Universal Promises Mission. This mission to Christ, the living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Tell them, Bishop. Every church, missional church. I am missional. I think, I talk, I give forward. We will go. We will go. God first, and you will God never be last. Pastor Joey. Ang benediction passage po natin ngayon ay matatagpuan sa Bilang Kapitulo 6, talatang 24 at 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo. Itaas nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa maghapong ito. Amen. 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 Maraming salamat po. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. God first morning po sa lahat, kapatid. God first morning po sa lahat. Happy Monday. Happy Monday. Pastor, good morning po. Good morning po, Pastor Marin. Good morning, Sister Brian. Good morning po sa Good lahat. morning, Sister Marcar. Brother Johnny, good morning. Good morning po, Sister Irma. Brother Edmond, good morning. Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning, Pastor Seth. Seth, magandang umaga dyan sa Klaa. Mukhang Ay, masarap dito. Punta kayo dito minsan. Mag-exercise po tayo, lakad-lakad po. Ang bagong janitor ng Klaa. Ay, maganda. Masarap dito. Mga bata ito, Rari Pastor. Good morning. Patuloy po nating i-promote ang ating pong GFM sa ating po mga church leader. Salamat po. Yes po, Pastor. Paro lang po natin yung link sa kanila mga GC. Apo.
Okay po. Thank you God. First morning. Yan na po tayo. 5, 4, Bye po, Brother Melvin, Balisano. 2, 1, bye. Get well soon po, Ate Lose. Yes, pagaling po. Mag-abot po na. At yan natatapos ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.